Gabi po sa bawat isa sa atin at ganoon din po sa ating pong mga kapatiran na nasa kanila pong mga tahanan. Magandang gabi po sa inyo. So tayo po ay tumayong lahat at magsisimula na po tayo sa ating pong pananambahan ngayong gabi at muli tayong aawit ng sama-sama. Yan, ang una po nating awitin ay Glory to His Name. Glory to His Name. Okay, awitin po natin. Ready, sing. Down at the cross where my Savior died, downward for cleansing from sin I cried. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Oh, precious fountain that saves from sin, I am so glad I have entered in. Jesus saves me and keeps me clean. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His last stanza. Come to this fountain so rich and sweet. Cast our poor soul at the Savior's feet. Plunge in today and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Amen. Manalangin tayo at ilihin ko po si Brother Press. Pangunahan po tayo sa panalangin. Amen. Sige po, pwede na po kayong makaupo at muli tayong aawit. The Lily of the Valley, that is our next song. The Lily of the Valley. Okay, awitin po natin. Ready, sing. I have found a friend in Jesus, He's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, in Him alone I see. All I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow is my comfort, in trouble is my stay. Tells me every care on Him to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He all my griefs has taken and all my sorrows borne. In temptation He's my strong and mighty tower.
I have all for him forsaken, and all my idols torn from my heart, and how he keeps me by his power. Though all the world forsake me, and Satan tempt me sore, through Jesus I shall safely reach the goal. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Last stanza. He will never, never leave me, nor yet forsake me here, while I live by faith and do his blessed will. A wall of fire about me, I've nothing now to fear. With this manna my hungry soul shall fill. Then sweeping up to glory to see his blessed face, her rivers of delight shall ever roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Amen. Tawagin ko po ang ating pastor. Magandang gabi sa inyo, no? It's good to see you all, and papasalamat ako na huminto ang ulan. Kanina tuloy-tuloy, no? At biyaya ng Diyos, nakapunta tayo ngayong gabi at nagkatipon-tipon para manalangin ng sama-sama, and the same time ay makapakinig ng salita ng Diyos. Well, this coming Sunday, Lord willing, i-continue ko po yung ating pag-aaral sa 5 Solas. Pag-aaralan po natin Sola Gratia, or Grace Alone. Kaya excited ako this coming Sunday sa mga paksa natin. At sa hapon naman, itutuloy pa rin po natin series of lesson natin, Mahal ng Panginoon ng Iglesia, dapat tayo rin. No? At matatapos na tayo, baka this Sunday na lamang yung paksa na yun, and then we will proceed with another topic para sa ating church. Okay? So, yun lamang po ang announcement natin. And the same time, tuloy pa rin po yung talinhaga na ating pinag-aaralan every Wednesday night. Hindi ko alam kung nakakailang talinhaga na ako. Baka nakakasampu na ako o 13 yung talinhaga na nasa Biblia, mga 30 hanggang 40. No? Depende yan kung sino yung author ng libro binabasa mo. May mga maliliit lang kasi, 2 verses lang, kinukonsider ng talinhaga. So, titignan po natin yan sa ating mga pag-aaral sa hinaharap. Okay? So, yun lamang pong announcement natin. Any blessing that you want to share to us this evening? Meron po ba? Huwag kayong mahiya kung meron, no? Dahil kung meron naman at ito'y makabuluhang pagpapala mula sa Diyos, why not share that to us? Si Ate Neneng kanina, tinext yata ako, kanina ba o kahapon? Kahapon, nasaksakan na raw sila ng AstraZeneca. Well, that's good, no? At kami, Lord willing, tomorrow. So that's a blessing. Second dose na sa Sputnik B. Kanina yung mga pinsan-pinsan ng mga anak ko ay nasaksakan na kasi sila yung unang batch, kami yung pangalawang batch bukas. Hanggang ano yan, hanggang Friday. Yung pangatlong batch. Tagti 300 lang ang inalat doon sa ospital na pupuntahan ko bukas. 300 lang inalat doon eh. Kaya hindi ko alam kung umaga o tanghali ako pupunta, pero ganun pa man, we are scheduled to have the vaccination tomorrow. No? At sabi ng anak ko, paano yan? Sputnik B ang isasaksak sa'yo, makakapunta ka ba sa ibang bansa? Sabi ko baka sa Russia, pwede ako. Kasi may iba daw mga bansa sa Europe, hindi tinatanggap yung Sputnik B at saka yung yung Sinopharm at saka yung Sinovac maging sa Amerika, well, politika yan. Pero isa sa mga kilalang vaccine sa Europe, yung Sputnik V. No? So, konti lang yung binigay dito ng Russia, kaya Lord willing, baka masaksakan kami bukas. I'm looking forward to that. Hindi ko rin alam kung ano yung epekto nun, no? Second dose, nung epekto ng second dose. So, I hope by Sunday, I'm all ready to preach, no? At hindi ako tatamaan ng lagnat. Meron kasi ako kaibigan, sinaksakan ng second dose ng AstraZeneca, no? Isang buwan nagkasakit after na masaksakan. At gumaling naman. Okay? So, hiyang-hiyang lang siguro sa katawan, no? Hiyang-hiyang lang.
Si Nanay Pe nga, Pfizer ang sinaksak. Parang hindi natinga eh. First dose, second dose, Pfizer, nakangiti pa eh. So, parang hindi tinablan, no? So, Lord willing, sana mas maraming miyembro natin ang masaksakan para magkaroon na tayo lahat ng herd immunity. At do pinasusunod pa rin tayo doon sa tinatawag nating minimum health protocol, of course, we will observe that, sabi ng gobyerno eh. Siguro mas at least confident na tayo somehow na may panlaban na yung katawan natin. Okay? So yun lang announcement natin. Wala tayong some more blessing that you want to share, no? Kundi good news na lang. May mga nasaksakan na tayong mga kapatiran uli. Okay. So awit tayo ng awit pagbati and then we will read the Word of God and then after that we will proceed with the message, part 2 ng lesson natin. Okay? Brother. Okay, tayo at tayo ay aawit ng Jesus is the way, the truth, and the life. Okay, awitin po natin. Ready, sing! Jesus is the way, the truth, and the life. His banner over me is love. Jesus is the way, the truth, and the life. His banner over me is love. Jesus is the way, the truth, and the life. His banner over me is love. His banner over me is love. Jesus is the vine. Jesus is the vine, and we are the branches. His banner over me is love. Jesus is the vine, we are the branches. His banner over me is love. Jesus is the vine, and we are the branches. His banner over me is love. His banner over me is love. Jesus is the shepherd. Jesus is the shepherd, and we are the sheep. His banner over me is love. Jesus is the shepherd, and we are the sheep. His banner over me is love. Jesus is the shepherd, we are the sheep. His banner over me is love. His banner over me is love. Amen. Remain standing po at tawagin ko na po ang ating pong pastor. Sige, basahin ulit natin, Brad, yung Luke, yung doon sa sa message ko na, Luke 16, no? Okay, magsalit-salita na lang tayo, ha? Umpisahan ko muna, and then 15 kayo, and so on and so forth, no? Ang lahat ng mga bagay na ito ay narinig ng mga Pariseo dahil sila ay mga maibigin sa salapi. Nilibak nila siya. Verse 15, pakibasa. Ang aklat ng kautusan at ang aklat ng mga propeta ay hanggang kay Juan. Simula sa panahong iyon, ang paghahari ng Diyos ay ipinangaral. Ang bawat isa ay nais pumasok dito sa pamamagitan ng dahas. Ang bawat isang nagpapaalis sa kanyang asawang babae at nagpapakasal sa iba ay nangangalunya. At ang bawat isang magpakasal sa kanya na itinaboy ng asawang lalaki ay nangangalunya. Mayroon doong isang lalaking dukha na ang pangalan ay Lazaro. Siya ay puno ng galis. Inilagay siya sa trangkahan ng mayaman. Nangyari nga
na ang lalaking dukha ay namatay. Siya ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Ang lalaking mayaman ay namatay din at inilibing. Tumawag siya ng malakas, Amang Abraham, kahabagan mo ako. Suguin mo si Lazaro upang isawsaw niya ang dulo ng kanyang daliri sa tubig. Ito ay upang mapalamig ang aking dila sapagkat ako'y lubang nagdurusa sa lagablab na apoy na ito. Verse 26, bukod sa lahat ng mga bagay na ito, sa pagitan namin at sa iyo ay mayroong malaking bangin dahil dito sila na naghahangad na tumawid mula rito patungo sa iyo ay hindi makakatawid, maging sila na maghahangad tumawid mula riyan patungo sa amin ay hindi makakatawid. Ito'y sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Suguin mo siya upang magbabala sa kanila nang sa gayon ay huwag silang mapunta sa dakong ito ng pagdurusa. Sinabi niya, hindi Amang Abraham. Sila ay magsisisi kapag pupunta sa kanila ang isang nagmula sa mga patay. Manalangin tayo. Salamat o Diyos sa oras nito na muli naming nabasa ang iyong salita. Patnubayan mo kami sa aming mga pag-aaral. Ikaw pong maulhati o Diyos. At maunawaan-nawa ng iyong mga anak ang katotohanan ng nakapaloob sa napakagandang talinhagang ito. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maupo po tayo. Well, last week pinag-aralan na natin to, no? May 2 points tayo na tinalakay from verse 14 to 15, yung karagdagang katuruan ng Panginoon na tinalakay niya yung transition na nangyari mula kay Propeta Juan. At makikita rin natin, sinunod niya yung pagtalakay sa talinhaga. No? Ibinigay niya yung talinhaga ng mayaman at si Lazaro. Well, last week also, tinalakay natin yung dahilan ng talinhaga. Nagsimula pa sa Luke 15 yan, no? Na ang ating Panginoong Jesucristo ay tumatanggap at kumakain kasama ng mga makasalanan na siya naging bulong-bulungan ng mga Pariseo at mga guro ng kautusan, kaya ibinigay niya sa Lucas 15 yung talinhaga nung nawawalang tupa, nawawalang pilak, at nawawalang anak o prodigal son, alibugang anak. And then continuation hanggang Luke 16. Luke 16 naman, yun pa rin yung audience niya. Yung kanyang mga alagad, yung mga makikita nating mga makasalanan at mga publikano, yung mga guro ng kautusan at mga Pariseo, hanggang Luke 16, yun pa rin ang audience niya. Kaya lang sa Luke 16, ang focus ng kanyang attention dun sa unang talinhaga na ibinigay niya, yung tusong katiwala yung kanyang mga alagad. And then nakikinig pala yung mga Pariseo during that time, nagkomento sila doon sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Nilibak nila ang ating Panginoong Jesucristo dahil hindi nila matanggap na si Kristo yung nagtuturo patungkol sa kaperahan. Ito pa ng mga Pariseyong ito, may problema sila, mukhang mga ganid sila sa pera. No? And then makikita natin, nagbigay siya ng mga karagdagang katuruan, tapos ipinasok niya yung ikalawang talinhaga na may kinalaman din naman sa kayamanan, kaperahan. Kaya lang, nakapaloob din sa istoryang ito, mukhang makikita natin yung kinabukasan, yung kakahinatnan ng tao. Kapag hindi tama yung pag-i-invest niya doon sa kanyang kayamanan na pinagkaloob ng Diyos sa kanya rito sa lupa. Now, tignan muna natin. Yung nakapaloob sa kwento, nakapaloob na kwento ng kwento sa talinhaga, nakapaloob na kwento sa talinhaga. Well, of course, ang nakapaloob na kwento dyan, unang-una makikita natin may 2 lalaki, very evident naman sa istorya, no? May 2 lalaki, isang mayaman, at sa kanyang pananamit pa lang, at sa kanyang uri ng pamumuhay, makikita nating marangya siya.
At merong isang lalaki ang pangalan Lazaro. Lazaro means God's help, no? At makikita natin may sakit itong lalaking ito, may skin disease siya. At nandun lang siya sa labas ng bahay ng mayaman. Of course, makikita natin kung itong mayamang ito talagang may pagkakilala at may pagmamahal sa Diyos. Hindi ganito ang magiging trato niya sa pulubi. Malamang kupkupin niya itong pulubing ito, no? Malamang pagbuhusan niya ng kayamanan ito dahil makikita niyo talagang wala nang makain, puro galis pa sa katawan, at makikita natin gutom itong pulubing ito na nandun lang sa harapan ng tahanan ng mayaman, at yung mga aso'y lumalapit. Yung aso rito, hindi yan katulad ng aso na sinasabi minsan sa mga talinhaga na yung pet dog, house pet dog. No, ito mga wild dog ito. Yung mga asong gala. Okay? Na nasa kalsada na talagang unclean naman lahat ng aso eh. Pero during that time, may mga house pet sila na aso din. Kaya lang, sa mga Hudyo, hindi sila nag-aalaga ng aso as house pet dahil nga unclean animal yon, no? Of course, dito makikita natin itong mga galang asong ito sa kalsada, dinilaan yung sugat ni Lazaro sangayon dun sa kwento. Nakita natin yung dalawang lalaki na magkasulungat ang kanilang naging buhay, and then yung dalawang kamatayan. Sangayon sa Biblia na binasa natin, nangyari na nga ang lalaking dukay na matay. Siya ay dinala ng anghel sa piling ni Abraham, at ang lalaking mayaman ay namatay din at nilibing. Binigyan pansin pa rito yung salitang inilibing na mukhang itis yung kanyang kamatayan talagang meron pang ceremonies or meron pang ritual na nangyari, no? Or masasabi nating may binigyang pansin dito na para bang ang ginawa sa kanya isang mahalagang pagkakalibing ang ginawa sa kanya, no? Yung tipo bang marangyang paglilibing. Hindi binigyan pansin yung mahirap dito pagdating sa kaparaanan ng paglilibing sa kanya, kundi pareho lang silang namatay. And then, dalawang pinatunguhan. Very obvious naman sa istorya, makikita natin, napunta si Lazaro sa lugar ng paraiso at napunta naman sa lugar ng paghihirap itong mayaman. And then, may dalawang lalaki, may dalawang kamatayan, may dalawang pinatunguhan, and then may dalawang katotohanan na kung nais makita ninyo rito. Ang unang katotohanan dito na makikita natin, of course, sinalakay natin last week, ito ay isang talinhaga, na yung patutunguhan pagkatapos ng buhay na ito ay walang alisang, kundi permanente na. So dito makikita natin na doon sa istoryang makikita natin, which is reality even today, na merong langit at impyerno, na kapag ang isang tao napunta sa langit at napunta sa impyerno, that's it. Wala nang alisan doon. Okay? Permanente na yun. At makikita pa nga natin sa istorya na mukhang humihiling pa itong mayaman na tawag rito, tumawid ng lugar si Lazaro upang palamigin yung kanyang dila. Pero alam naman natin, base sa istorya, hindi nangyari yung mga bagay na yun. So again, may truth doon behind the story, at sinusuportahan naman niya ng katotohanan ng salita ng Diyos sa ating kapanahunan, bagamat talinhagang ito, na yes, may langit, at kapag ang tao napunta na sa langit, hindi na makakabalik sa lupa. Okay, at hindi rin siya pwede magbakasyon ng impyerno. Yes, may impyerno kapag ang tao napunta roon, hindi na siya rin makakalis doon. At once na mapunta siya, wala na siyang pag-asa makapunta pa sa langit. Pangalawang katotohanan na makikita nyo rito sa istoryang ating binasa, sapat ang katotohanan ng salita ng Diyos upang ihanda ka sa iyong patutunguhan. Okay? Ngayon, nakita ninyo kanina na doon sa karagdagang turo ng ating Panginoong Jesucristo, ang binigyan emphasis doon yung salita ng Diyos. Doon sa kabuuan ng Luke 16, kung ito'y pinag-aralan natin, makikita natin doon may proper investment na itinuturo ang ating Panginoong Jesucristo. Okay? Using money rightly, no? Na kung saan ito'y magagamit natin sa pagpapalawig ng kaharian ng Diyos, na kung saan ang kayamanan na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, pwede natin maging kaibigan at magamit natin ito upang ma-reach out, no? Yung mga tao at makilala nila si Kristo bilang tagapagligtas. Hindi natin susuhulan sila para tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas, hindi ganon. Kundi ginagamit natin
yung pagpapala ng Diyos, nang sa gayon, magkaroon tayo ng contact o magkaroon tayo ng prospect so that we will have an opportunity to share the gospel to them. Sa ano-anong kaparaan, abay marami. Yung makatulong ka sa kapwa mo. Okay? Yung mag-invest ka sa pamagitan ng pag-i-invite, okay? Pagpo-provide ng sasakyan para makapagdala ng mga tao sa church at makapakinig sila ng salita ng Diyos. Using your own money. Lahat naman tayo siguro nagawa na natin yan sa ating buhay. No? Yung bumili ka, maari ng Christian books o ng mga babasahin na pwede nilang basahin at mula ron sa babasahin nila, makikita nila yung katotohanan. Halimbawa, regaluhan mo sila ng Bible, yung katotohanan patungkol sa Diyos. We can use our money in many, many ways to reach to people. No? At makikita natin dito, ito yung dalawang katotohanan makikita natin dun sa kwentong ating napag-aralan. Now, hindi ko na babasahin kasi nabasa na natin kanina, no? Tuloy po tayo. Papasok na tayo roon sa ikatlong punto. Ikatlong point, yan. Ang kahulugan ng talinhaga na binigay ng Panginoon. Okay? Bagamat napakahaba ng talinhaga, usually kasi pag pinag-aralan niyo yung talinhaga ng ating Panginoon Jesucristo, mabulaklak. Pero hindi nangangahulugan yung talinhaga na yun na mabulaklak, lahat yun may meaning. Katulad ng mga nagdadissect nitong Luke chapter 16, no? Lahat binigyan ng meaning. Kaya nga lang, ang laki ng theological problem nun. Kung lahat bibigyan mo ng meaning kasi imbis na masasagot, mas marami kang tanong na malilikha. Okay? Doon sa Luke 16, kung ito isang actual na pangyayari sa kasaysayan. Kaso hindi nga actual na pangyayari sa kasaysayan eh. Talinhaga, isang kwento na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo para i-illustrate niya yung truth. Pero not necessarily mean, no, ang ating Panginoong Jesucristo hindi nagtuturo ng impyerno. Aba, nagtuturo siya. Sa Biblia, mas maraming itinuro patungkol sa impyerno kaysa sa langit. Kaya nais kong makita ninyo na ano nga ba ang talinhaga nito, ano ba nga ba ang kahulugan nito, in connection, no, with money and investment and future. Ito po. Ang kayamanan ay di maghahatid sa iyo sa kaligtasan. At yan ang nakita natin dun sa rich man. Okay, kahit mayaman siya, makikita nyo, nagkaroon ng reversal ng kanilang situation. Yung mayaman napunta sa impyerno, yung mahirap napunta sa langit. Nangangahulugan ba na dahil mayaman siya nung nasa lupa, yun ang dahilan para mapunta siya ng impyerno? Hindi. Okay? Well, the mere fact dun sa lifestyle niya, don't have the manifestation of the love of God. Okay? Dahil kung mahal mo ang Diyos, you know how will you treat other people as well, yung neighbor mo, kung paano mamahalin mo rin at tutulungan mo, at neighbor niya si Lazaro, at makikita natin yung rich man dito, mukhang wala siyang kalagayan na kilala nga niya ang Diyos. Okay? Ang kayamanan na hindi maghahatid sa kaligtasan, ngunit ang kaalaman ng katotohanan mula sa salita ng Diyos, dulot ay kaligtasan at tunay na kayamanan. Okay? Now, yan ang makikita natin nakapalibot dun sa istorya ng Luke 16. Dahil, tandaan nyo, hindi natin ito pwedeng ihiwalay doon sa isang talinhaga na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na ang context may kinalaman sa kayamanan. Kaya nga, kayamanan uli ang makikita nating ginamit na tema doon sa rich man and Lazarus. Pero ang makikita niyo roon, nagkaroon ba ng tamang investment yung mayaman doon? Di ba? Kasi doon sa ginamit ng ating Panginoon Jesucristo sa Luke 16 verse 1, abay naibida ron yung tusong katiwala eh. Dahil nung mawawalan na siya ng trabaho, abay nakapag-isip siya ng paraan kung paano niya habang may oras pa, maihahanda niya yung kanyang kinabukasan. Okay? And then, binigay ng ating Panginoong Jesucristo yung turo doon patungkol sa pakikipagkaibigan sa pera, using money rightly, having the right investment in preparing for the future. Pero not necessarily mean ang kayamanan ang magiging dahilan para magkaroon tayo ng kaligtasan. Hindi. No? Ang kayamanan pinagkatiwala ng Diyos para magamit. Okay? Natin bilang mga mananampalataya, magkaroon tayo ng tamang investment sa tunay na kayamanan dun sa langit balang araw. Now, pang-apat,
Anong mga prinsipyo sa talinhaga ang binigay ng Panginoon o makikita natin sa istoryang ito? Actually, makikita natin dito mga prinsipyo since it is a story. So, mga prinsipyo na nais kong makita ninyo na maoobserbahan natin sa istoryang ito. Unang-una, makikita natin ang Diyos ay nakikipag-usap sa tao mula sa kanyang salita. Yun ang makikita natin sa talinhaga. Bakit? Kasi makikita natin sa istorya, sa Luke 16:16, ang aklat ng kautusan at ang aklat ng propeta ay hanggang kay Juan. Simula sa panahong iyon, ito yung mga karagdagang utos, no? Ang paghahari ng Diyos ay ipinangaral, ang bawat isa ay nais pumasok dito sa pamagitan ng dahas. Doon sa talinhaga may makikita tayong ganitong verse. Sinabi ni Abraham sa kanya, ang isinulat ni Moses at ng mga propeta ay nasa kanila. Hayaan mo silang makinig sa kanila. Anong ibig sabihin nun? Makikita natin ang Diyos nakikipag-usap sa tao. Ang Diyos, nire-reach out niya ang tao, hindi ang tao nagre-reach out sa Diyos. Sa simula't simula pa lamang, nung kapanahunan pa man ni Eva at Adan, ang Diyos ang gumagawa ng paraan upang siya'y makipag-usap sa tao magpahanggang ngayon. Okay? Ang Diyos ay nakikipag-usap sa tao sa pamagitan ng kanyang salita. Ang tao, kinakailangan tumugon kung kakausapin siya ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Ito'y maaari sa pamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Ito'y maaari sa pamagitan ng pagsasabi ng iyong kaibigan sa iyo ng mga katotohanan mula sa salita ng Diyos. Maaari sila'y maging instrumento or makapanood ka sa telebisyon, makapakinig ka sa YouTube ng mga mensahe ng pangangaral ng salita ng Diyos, hindi mawawala yung katotohanan na ang Diyos ay nakakipag-usap sa tao. God communicates with man. Kaya nga yun ang sinabi sa talinhaga, no? Andyan naman yung mga sulat, andyan yung propeta at yung si Moses at ang mga propeta, referring po yun sa Old Testament. During the time na sinabi in Luke 16, okay, ang mensahe ng salita ng Diyos sa kanila ay yung lumang tipan kasi hindi pa naman gawa ang bagong tipan nun eh. So ibig sabihin, if man wants to know the will of God in his life during that time, he needs to know the law. Bakit? Kasi naandun yung kaisipan at naandun yung mensahe ng Diyos sa batas. Tuloy tayo. Karagdagan, no? Sa Luke 24:27, ipinaliwanag niya, ito naman ang ating Panginoong Jesucristo, sa lahat ng mga kasulatan, ang mga bagay patungkol sa kanyang sarili. Ipinaliwanag niya ito simula sa aklat ni Moses hanggang sa aklat ng lahat ng mga propeta. Ito na yung ating Panginoong Jesucristo, no? Dito makikita natin ang ating Panginoong Jesucristo, sinabi niya ron sa dalawang alagad niya sa road at Emmaus, no? Na kung nais niyong malaman ang patungkol sa kanya, actually nakasulat ito sa lumang tipan. Yung patungkol kay Jesus Christ, Lucas 24:44. Sinabi niya sa kanila, ito ang mga salitang sinabi ko sa inyo nang ako'y kasama pa ninyo. Sinabi ko sa inyo na dapat maganap ang lahat ng mga bagay patungkol sa akin. Ito ay ang mga isinulat sa mga aklat ng kautusan ni Moses at aklat ng mga propeta at mga awit. So dito makikita natin yung division ng lumang tipan base sa pagkakahati ni Kristo. Andiyan yung sulat ni Moses, yung kautusan ni Moses, mga aklat ng mga propeta at mga awit, the poetical book na tinatawag, and then historical book, and then yung tinatawag nating law. So dito makikita natin our Lord Jesus Christ, no, present himself to the people during that time, lalo na sa kanyang mga alagad. Kung gusto niyo malaman yung patungkol sa akin, basahin niyo lamang ang salita ng Diyos. Basahin niyo ang lumang tipan. Sinasabi ako patungkol doon. Actually, dito sa John chapter 5, may ganyang pangyayari. Mamaya, ibibigay ko yung text na yun. No? Makikita natin na doon sa unang prinsipyo at nakikita natin doon sa istorya ng Luke, no? Luke 16, ang Diyos nakikipag-usap sa tao. Okay? He communicates with man so that man will know God's will. At ganun din sa atin ngayon. Okay? Huwag niyong iisipin, no? Na ang Diyos hindi na nakikipag-usap sa atin, nakikipag-usap pa rin siya. Ang mahalaga, meron tayong salita ng Diyos at kung nais mong malaman ng kanyang kalooban, basahin mong salita ng Diyos. Pangalawa, ang salita ng Diyos ay sapat upang makapagbigay ng direksyon sa buhay ng tao kung paano mamumuhay ngayon at upang ihanda rin tayo sa susunod na buhay. Sa kabuuan ng Luke 16, makikita nyo ron, yung turungan ng ating Panginoong Jesucristo, di ba? Luke 16 verse 1,
ang pinunteriya niya yung kanyang mga alagad. Bakit? Kasi tinuturuan niya yung kanyang mga alagad, papaano kayo magkakaroon ng tamang investment doon sa ipagkakatiwala sa inyo ng Panginoon. Okay? Kung pinagkatiwalaan ka ng maliit, abay maging mahusay ka sa maliit na pinagkatiwala sa iyo. Dahil kung hindi ka magiging mahusay dyan, sino magtitiwala sa iyo ng tunay na kayamanan? Diba? So doon makikita mo pa lang, ang ating Panginoong Kristo nagbibigay ng direksyon sa buhay, o ang salita ng Diyos nagbibigay ng direksyon sa buhay ng tao kung paano mamumuhay ngayon at upang ihanda rin tayo sa susunod na buhay. Ngayon, may talata akong gagamitin dito. Luke 16:17-18, dun sa text pa rin natin. Higit na madali para sa langit sa lupa ang lumipas kaysa sa isang kudlit ng kautusan ang lilipas. And then verse 18, what kind of life na dapat ipamuhay ng mag-asawa? Okay? Na masasabi natin, ito'y mahalaga sa kanilang relasyon. Ang bawat isang nagpapaalis sa kanyang asawang babae at nagpapakasal sa iba'y nangangalunya. Of course, itong buhay na ito, sa buhay mag-asawa, ay hindi tamang pamumuhay. At dito nga may babala at ipinapaalam ng ating Panginoong Kristo na kapag ganito ang ginawa ng isang lalaki, abay nagkakasala siya. Ang bawat isang magpakasal sa kanya na itinaboy ng asawang lalaki ay nangangalunya. So dito makikita natin yung emphasis ng ating Panginoong Kristo sa kanyang salita, at nais ko rin makita ninyo, sapat ang kasulatan upang turuan tayo kung paano tayo mabubuhay ngayon. Sapat din ang kasulatan para turuan tayo at bigyan tayo ng direksyon para maihanda tayo sa hinaharap. Luke 16:29, sinabi ni Abraham sa kanya, ang isinulat ni Moses at ng mga propeta ay nasa kanila. Hayaan mong silang makinig sa kanila. Anong ibig sabihin nito? Alam naman natin yung eksena na nangyari sa Luke. Nag-request dito yung rich man. Baka pwedeng ipadala si Lazaro, isipin mo, gagawin pang messenger si Lazaro. Ipadala si Lazaro sa lupa at papuntahan yung kanyang mga kamag-anak. Bakit? Kasi nakikita niya, ang basa rin ng rich man doon sa kanyang mga kapatid, pabiyayang impyerno din. Tama? So, ang isinagot ni Abraham, teka lang, nasa kanila yung sulat ni Moses at mga kautusan. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, sa kautusan at sa mga sulat ni Moses, nabubuhay ka pa lang sa lupa, kaya ka nang ihanda nito at magbibigay ng impormasyon sa iyo sa hinaharap. Okay? So, bakit ginamit ito? Kasi ang sulat ni Moses at ng mga propeta sa lumang tipan, lalo-lalo na yung mga kautusan, nagbibigay ito ng direksyon kung paano tayo mabubuhay sa ngayon. At hindi lamang kung paano tayo iahanda sa hinaharap. Okay. Ibig sabihin, sa lumang tipan pa lang, katulad rin ng eksena natin ngayon, ang salita ng Diyos, ibinigay sa atin ng Diyos para turuan tayo ng direksyon kung paano tayo mabubuhay ngayon. At kung paano rin natin mapaghahandaan ang hinaharap. Paano nga ba natin paghahandaan ang hinaharap? Magkaroon tayo ng tamang investment sa hinaharap. Sapagkat ang tunay na kayamanan, hindi rito sa lupa, kundi sa langit. Maging ang ating Panginoong Kristo, isinabi ang mga bagay na yan. Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan nyo rito sa lupa, mag-ipon kayo ng inyong kayamanan sa langit. Okay? Maging sa Timothy, sinabi ni Apostol Pablo yan, pagsiyabihan mo yung mga mayayaman, na huwag silang maging mapagmataas, at huwag silang magtiwala sa kayamanang pansamantala lang, kundi matuto silang maging mapagbigay. Punta nga tayo, Erwin, baka pwede mong dalhin doon. 1 Timothy chapter 6. Okay? Ang ganda ng payo ni Apostol Pablo rito, pansinin nyo mga kapatid. Anong ibig sabihin nito? Tinuturuan tayo ng salita ng Diyos. At inihahanda tayo balang araw sa hinaharap. Verse 17. Kaya ba? 1 Timothy 6 verse 17. Ayan. Ang mayayaman sa sanlibutan ito, okay, ay utusan mo na huwag magmataas at huwag umasa sa mga kayamanang hindi tiyak. Of course, context nito sa church ni Timothy. Hindi ka lalabas dyan at uutusan mo yung mayaman, baka pahuli ka ng mga yon. Okay? Utusan mo yung mga miyembro mo dyan, Timothy, baka yung iba dyan mayayaman. No? Huwag silang maging mapagmataas, ni huwag umasa sa mga kayamanang hindi tiyak. Bakit? Kasi maaaring ngayong mayaman ka, pero yung mga anak mo hindi marunong mag-invest,
Nung naglabasan sila at nung nawala ka na, bumagsak yung kayamanan at wala na, no? Kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng bagay para sa ating kasiyahan. So dito ang kayamanan hindi masama. Dito makikita natin yung kayamanan ibinibigay ng Diyos at ang purpose ng kanyang pagbigay sangayon sa talata para sa ating kasiyahan. So yung kayamanan, kung ikaw man ay binigyan ng Diyos, para ma-enjoy mo. I-enjoy mo. Ibinigay sa iyo eh. Okay? Pero hindi lang yon. Next verse. Dapat silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa, bukas ang palad at handang mamahagi. Ngayon, tayo bang hindi mayayaman, makakapamahagi din tayo? Yes, sa abot ng makakaya natin. Pero higit na mas maraming magagawa yung mayaman. Pwedeng magpatayo ng pundasyon, foundation yun. Pwedeng magpaaral ng mga tao yun. Pwedeng magpatayo ng malalaking church yun. Pwedeng magsuporta ng orphanages yun. Okay? Actually, kung alam nga lang ng mga negosyanteng mayayaman that they can give portion of their money of the company in the church, and then yung church nag-i-issue yan ng resibo para mabawasan yung taxes nila. Totoo yan sa Amerika, totoo yan din dito sa Pilipinas. Okay? At nais kong makita ninyo, ay dito makikita nyo kung itong mga mayayamang ito, ang tunay na kayamanan nila, nasa langit, matututunan nila na gumawa ng mabuti lagi, using the money that God has given them, maging mayaman sa mabuting gawa. Hindi lamang sila mayaman sa mga bagay ng sanlibutan ito, mayaman din sila sa mabubuting gawa, bukas ang palad at handang mamahagi. Verse 19. Ano pa? Sa gayon, magtitipon sila para sa kanilang sarili ng isang mabuting saligan para sa hinaharap upang sila'y makapanghawak sa tunay na buhay. Yung word makapanghawak sa tunay na buhay, kumbaga, this is the real life. What is real life? It is a life of giving. A life of sharing what God has given you. Bakit? Kasi yung Diyos na sinasamba natin, mapagbigay na Diyos eh. Sobra-sobra nga mapagbigay yung Diyos eh. At yun yung sinasabi rito, hindi yung makakapanghawa ka ng buhay na walang hanggan. Ang idea po niya, kasi buhay na walang hanggan ang ginamit sa English eh. Ang idea po rito, mapanghawakan mo yung tunay na kahulugan ng buhay. At ang tunay na kahulugan ng buhay sa isang taong mayaman, matutunan niyang maging mapagbigay. Kasi alam niyo, maraming mayayaman pero kuripot. At saka sakim. Okay? Kaya naman magbigay ng lechon, ang binibigay tuyo. Totoo yun. Pero pag namatay sila, hindi naman nila madadala ang kanilang kayamanan. Okay? Sa kasaysayan, alam nyo, napakaraming mga tao ng Diyos, mayayaman sila, pero nung namatay sila, okay, hindi sila masyado ng mayaman. Bakit? Kasi ang dami nilang ininvest sa kanilang kayamanan nung buhay pa sila sa lupa. And it is true. Okay? At nais kong makita ninyo mga kapatid, kagaya ng nabanggit ko sa inyo kanina, kung papaano ang salita ng Diyos ay sapat na magbigay ng direksyon kung papaano tayo mamumuhay ngayon, and the same time, ihanda tayo sa hinaharap. Sa Luke 16, makikita natin yan. Ang isang example na hindi nakapaghanda sa hinaharap at hindi naging wise, sino? Yung rich man. Di ba? Nung time na buhay siya, ando naman yung law. Di ba? Inirepair nga ni Abraham eh. Nasa kanila yung yung kautosan ni Moses at mga propeta. Eh yung buhay yung rich man, andun ba yung mga kautosan ni Moses at mga propeta? Yes. Bakit siya napunta ng impyerno? Dahil hindi niya napaghandaan yung hinaharap. Dahil hindi mahalaga sa kanya ang kaligtasan. Ang mahalaga sa kanya, ang kayamanan. Tuloy po tayo. Okay? John 5:39-40. Isang sample lang po ito. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan. Sa palagay ninyo na ang mga ito ay may buhay na walang hanggan. Sa palagay ninyo, may buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatan ito ay nagpapatotoo patungkol sa akin. Ayaw niyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Statement po ito, it is not a command.
Yung ibang mga mangangaral, ginagawa tong command statement to ni Jesus Christ yung kaharap niya yung mga Parseyo. Sinasabi niya, sinasaliksik niyo yung mga kasulatan. Sa tingin niyo, malalaman niyo ang buhay na walang hanggan doon? Actually, oo, malalaman nilang buhay na walang hanggan sa kasulatan. Kaya nga lang, yung kasulatan, nagpo-point yun patungkol kay Jesus Christ. Ang problema dun sa mga kausap ni Jesus Christ during that time, ipinupoint na nga ng kasulatan si Jesus Christ sa kanila, ayaw pa nilang lumapit kay Jesus Christ. Isipin mo ang blessing ng mga tao nung kapanahonan ni Kristo. Harap-harapan na nila. Yung sinabi sa kasulatan, nakita nila, harap-harapan, kinakausap sila, harap-harapan, and yet, sabi ni Kristo, ayaw ninyong lumapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit? Kasi kanina sinabi ko nga sa inyo, yung mga kautusan, kasulatan, at maging mga awit, nagbabanggit yun at nagsasabi yun patungkol kay Hesukristo. Tuloy po tayo. Ikatlo, ang pagtanggi ng tao sa salita ng Diyos ay pagtanggi na rin sa Diyos na may nakalaang mabuting plano sa Kanya. And it is true. Ang pagtanggi ng tao sa salita ng Diyos ay pagtanggi na rin sa Diyos na may nakalaang mabuting plano sa Kanya. Now, kanina nakita natin yung unang mahalagang prinsipyo. Ang unang mahalagang prinsipyo, ang salita ng Diyos, ang Diyos ay nakikipag-usap sa tao sa pamamagitan ng Kanyang salita. Yun ang unang mahalagang prinsipyo. Pangalawang mahalagang prinsipyo nakita natin sa istoryang ito, ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng direksyon kung paano tayo mabubuhay ngayon at kung paano rin tayo iahanda sa hinaharap. Pangatlo, ang pagtanggi ng tao sa salita ng Diyos ay pagtanggi na rin sa Diyos na may nakalaang mabuting plano sa Kanya. Sa mga pangangaral ng ating Panginoong Hesukristo, may mga tao bang tumatanggap ng Kanyang pangaral? Yes or no? Yes. Actually, ito nga no? Bibigyan ko muna kayo ng halimbawa ng mga taong tumanggi kay Kristo. Naalala niyo nung magbigay ng unang talinhaga si Kristo patungkol sa tusong katiwala. Narinig di ba ng mga Pariseo, sabi rito sa verse 14, ang lahat ng mga bagay na ito, narinig ng mga Pariseo. Anong ginawa nila? Tinanggap ba nila yung sinabi ni Kristo? Dahil sa sila yung mga maibigin sa salapi, nilibak nila siya. Is Jesus Christ all-knowing? Yes. He knows that those people who hears Him, one of them are the Pharisees, itong mga taong ito, may ibigin sa salapi. Kaya ibinigay nga niya yung talinhaga na may kinalaman sa tusong katiwala kung paano magkakaroon ng tamang investment sa inaharap. Okay? At ang makikita natin, tinanggap ba ng mga nakarinig na Pariseo sa kanya? Hindi. Ang ginawa pa, nilibak siya. So this kind of attitude is common to people who do not want to accept God's word in their life. Nangyari ba yun sa tinatawag nating talinhaga ng rich man and Lazarus, kung bakit nasa impyerno yung rich man? Yes, dahil alam nga ni Lazaro kung ano ang ugali rin ng kanyang mga kapatid na katulad ng ugali niya rin. At alam niya yung mga kapatid niya, pupunta rin ng impyerno balang araw. Why? Kasi alam nilang hindi nila papakinggan din ang salita ng Diyos. Sinabi niya sa kanila, kayo yaong mga nagmamatuwid sa inyong mga sarili sa harap ng mga tao, ngunit alam ng Diyos ang inyong mga puso sapagkat kung ano ang lubos na pinahalagahan ng tao ay kasuklam-suklam sa harap ng Diyos. Punta tayo sa Luke 16:27-28. Sinabi niya, alam naman natin doon sa istorya, nangatwiran itong si rich man at gustong papuntahin si Lazaro sa lupa. Sinabi niya, kung gayon, hinihiling ko sa iyo, Ama, na suguin mo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Ito'y sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Suguin mo siya upang magbabala sa kanila nang sa gayon ay huwag silang mapunta sa dakong ito ng pagdurusa. Anong sagot? Sinabi ni Abraham, ang isinulat ni Moises at ng mga propeta ay nasa kanila. Hayaan mo silang makinig sa kanila. Bakit? Dahil sa sulat ni Moses at mga propeta, which is the Old Testament, ang daming babala doon patungkol sa impyerno.
Basahin mo nga lang yung Book of Ezekiel. Ang daming impyernong makikita mo ron eh. Okay? Katakot-takot na patungkol sa impyernong makikita mo ron. Basahin mo yung sulat ni David, yung mga awit. Na sinabi ron na all nation that, I think it is in Psalm 9, verse 17. Okay? Itatapon ng Panginoon yung mga bayan o bansa na namumuhi sa Diyos. Saan? Sa impyerno. Verse 30, sinabi niya, hindi amang Abraham, sila'y magsisisi kapag pupunta sa kanila ang isang nagmula sa mga patay. Verse 31, listen, sabi rito, sinabi ni Abraham sa kanya, kung hindi nila pakikinggan si Moises at ang mga propeta, hindi rin sila maihikayat kahit may isa pang bumangon mula sa mga patay. Alam ni nung rich man, yung mga kapatid niya, katulad niya rin, hindi pinakinggan ang lumang tipan. Hindi pinakinggan ang salita ng Diyos. So ang hindi ka makinig sa salita ng Diyos, hindi ka nakikinig sa Diyos na may magandang plano sa bawat tao. At nais kong makita ninyo, actually, itong verse 31 na ito, kung i-stretch out natin to sa application, di ba si Kristo nabuhay sa mga patay? And yet kahit nabuhay si Kristo sa mga patay, ayaw siyang paniwalaan ng tao. Alam niyo bakit? Ano mang ebidensya ang meron ng isang tao, no? Ang kanyang unbelief, it cannot be turned, no, to faith kung hindi talaga siya magtitiwala. Hindi mako-convert yung unbelief niya sa pamamagitan ng panglabas na ebidensya kung talagang ayaw niyang magtiwala sa Diyos. At makikita natin dito, kung hindi nila pakikinggan si Moses at ang mga propeta, hindi sila mahihikayat kahit may isa pang bumangon mula sa mga patay. Lucas 15:1. Tignan niyo rito yung attitude ng mga maniningil ng buwis. Ang lahat ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanan ay lumapit sa kanya upang makinig. Ang mga Pariseo at mga guro ng kautusan ay nagbulong-bulungan. Sinasabi nila, tinatanggap nito ang mga makasalanan at kumakain kasama nila. Actually, bakit nga ba nandun yung mga Pariseo at mga guro ng kautusan na nakikinig din kay Kristo? At kapag hindi nila nagustuhan yung sinasabi ni Kristo, talagang nililibak nila si Kristo. Bakit pa sila nakikinig kay Jesus Christ? Kasi naantay nila magkamali si Kristo. Diba? Actually, ang dami namang makikita tayong talata, no? Na inaabangan nila na magkamali si Jesus Christ. Kaya lang, frustrated sila dahil walang pagkakamali si Jesus Christ. Jesus is the Son of God. Jesus is God. He is perfect. Kaya kapag nagsalita siya at nanita siya, He is authoritative sa kanyang ginagawang paninita at pagsasalita. Dahil ang authority niya, authority ng Diyos. Diba? Dito nga sa Lucas 15, kaya niya ibinigay itong talinhagang ito dahil nga dun sa complaint na ginagawa nitong mga Pariseo sa kanya. Tuloy-tuloy yan hanggang Luke 16, yung istorya nito. So makikita natin, may mga tao talaga na ayaw nilang makinig sa salita ng Diyos, therefore hindi sila nakikinig sa Diyos. At may mga tao rin na makikita natin sa istoryang ito na talagang gusto nilang makinig kay Jesus Christ. At gusto nilang lumapit kay Kristo. Sapagkat gusto nilang malaman yung Diyos na ipinakikilala ni Jesus Christ. So makikita po natin sa ating pag-aaral, no, sa gabing ito patungkol sa talinhagang ito, unang-una yung karagdagang katuruan ng Panginoon, pangalawa yung kasunod na talinhaga na binigay ng Panginoon, pangatlo yung kahulugan ng talinhaga na kanina ibinigay natin, at ang pang-apat yung mga prinsipyo sa talinhagang binigay ng Panginoon. Kumbaga yung totality nung Luke 16 kasama yung talinhaga ng rich man and Lazarus, ang Diyos ay nakikipag-usap sa tao mula sa kanyang salita. Okay? At yan naman ang nakita natin, no? Si Kristo, direktang nakikipag-usap sa tao. Well, bago lumabas si Kristo sa pisikal, naandyan si Moses at ang mga kautusan at ang mga propeta, which is referring to the Old Testament. Why? Kasi ang Diyos nakikipag-usap sa tao mula sa kanyang salita. Pangalawa, ang salita ng Diyos ay sapat upang makapagbigay ng direksyon sa buhay ng tao kung papaano mamumuhay ngayon at upang ihanda rin tayo sa susunod na buhay.
At yan din na makikita natin doon sa kabuuan ng istorya nung dalawang talinhaga sa Luke 16. Okay? Tinuturuan ni Kristo ang kanyang mga alagad ng tamang pag-i-invest. Nagbigay si Jesucristo ng isang kwento ng maling nag-invest. Sino? Yung rich man. Hindi ginamit ang kanyang kayamanan sa buhay niya, na pwede sana kung siya'y tunay na mananampalataya, natulungan niya si Lazaro sa kanyang kahirapan. Bakit? Dahil ang isang tunay na tao na may pagkilala sa Diyos, hindi niya hayaan makakita ng kalunos-lunos na neighbor niya, na kapitbahay niya, na nanghihingi ng pagkain sa kanya, at ang kaibigan lang yung mga aso na humimod sa kanyang sugat. Okay? Yung rich man, hindi napunta yun sa impyerno, hindi dahil mayaman siya. Napunta siya sa impyerno dahil hindi niya kilala ang Diyos. Dahil kung kilala niya ang Diyos, hindi magganon ang magiging pag-uugali niya sa kanyang kapwa. Andun yung pag-ibig ng Diyos na magmamanifest sa kanyang buhay. And then, pangatlo, nais kong makita ninyo, ang pagtanggi ng tao sa salita ng Diyos ay pagtanggi rin sa Diyos na may nakalaang mabuting plano sa Kanya. So, the same is true in the Old Testament, the same is true during the time of Christ, and the same is true today. Na kapag ang tao tumanggi sa sinasabi ng salita ng Diyos, tumatanggi siya sa sinabi ng Diyos para sa Kanya. Ngayon, bilang mga mananampalataya, meron tayong salita ng Diyos. Bilang mga mananampalataya, we have the Holy Spirit of God in our life. And God talked to us through His Word. So, ibig sabihin, may kanya-kanya tayong mensahe mula sa Diyos bilang mga mananampalataya. May nais siyang ipagawa sa iyo, may nais siyang iutos sa iyo, may nais siyang sabihin sa iyo na dapat alisin mo sa buhay mo, maaring sinasaway ka niya, maaring pinapalalahanan ka niya. Kung makikinig ka sa kanyang salita, nakikinig ka sa Diyos. Magandang gabi po sa inyo lahat. Yan lamang po ang hamon ko sa inyo sa ating pag-aaral ng Luke 16. Lord willing, next week, we will continue in our study of parables. At I hope and pray that somehow these wonderful stories in the Bible, katulad ng mga talinhaga, makatulong sa atin para yumaman ang ating imahinasyon, no? Sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kasi ang ating Panginoong Jesucristo talaga, storyteller yan. No? Kapag binasa mo talaga yung mga kwento ni Jesus Christ, hahanga ka eh. Ako hanggang ngayon, pag ako nag-aaral ng mga kwento ni Jesus Christ, talagang hanga ako on how He captivate the people, no? In His stories. At kumbaga, iba breathtaking eh. Iba nga bitin eh. No? Kapag nagkwento siya ng istorya, katulad nung sa prodigal son, natapos ba yung prodigal son, masaya yung elder brother? Hindi. Natapos yung prodigal son, doon sa sinabi ng father na dapat magsaya tayo. Kasi yung kapatid mo, namatay pero nabuhay. Nawala pero natagpuan uli. Doon natapos. Pero hindi sinabi ng Biblia kung tinanggap ng elder brother yun. No? Parang bitin. Okay? Sa ganun nakukuha ni Kristo yung crowd. No? So napakaganda. No? So I just want to tell you, when you study parable, okay, napakayaman sa bulaklak nito dahil sa ang ating Panginoong Jesucristo, but not necessarily mean bawat bahagi ng talinhaga may kahulugan. May isang kahulugan lang siya, yung kabuuan ng talinhaga. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, dadako na tayo sa ating prayer request. Meron ba kayong gustong ipanalangin? Panalangin natin ang ating church. Okay? Ipanalangin natin na sana'y ibalik ng Diyos yung kasiglaan sa ating lahat. Sa ating paglilingkod every Sunday. And also, yung mga kapatiran natin na ay makabalik na. No? Sa ating church, of course, yung iba ay nag-aagam-agam pa. Maaari hindi pa sila nasasaksakan or, you know, they are not that fully persuaded to attend ng church right now. Pero in the future, alam natin, makakadalo rin sila. Panalangin natin, no? At ang pag-igi din ng ating paligid, at ganoon din, mas marami na sa atin ang masaksakan para magkaroon tayo ng herd immunity. In the same time, ingatan natin ang sarili natin. Magkaroon tayo lagi ng wisdom, magkaroon tayo ng alertness sa ating
isipan na kung paano natin mapoprotektahan ang sarili natin, ang pamilya natin, maging ang church natin. Kung alam nyong masama na pakiramdam ninyo, kung okay lang umabsent ng church, wala pong problema. Kung may sipon at may ubo ka, at sa tingin mo mas makakaigi mag-stay ka ng bahay, mag-stay ka ng bahay. Okay? Ganun po talaga yun. No? At hanggat hindi pa dumarating ang Panginoon, bukas ang ating church. Pero gusto kong narito ka, nasa mainam kang kalagayan, no? Nasa mabuti kang kalagayan. Okay? So ano pang papanalangin natin? Aside from the church, aside from those people who are sick na nakalagay sa ating bulletin, meron pa ho ba? Mukhang lagi kayong sinasagot, wala kayong prayer request. Katuwa, no? Mabuti naman yon kasi it is a healthy prayer life kapag alam natin lagi tayo sinasagot ng Panginoong Diyos. At may mga panalangin na maaring hindi pa natin nakikita ngayon ang kasagutan. Basta continue to pray for our growth spiritually, no? Continue to pray for, every believer has a struggle in life, lalo-lalo na sa kalaguan niya, no? Pag-pray natin na yung pag-ibig natin sa Diyos lumalim, yung pagkaunawa natin ng kanyang salita, talagang pag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, maintindihan natin at para maintindihan din natin kung paano natin ilalapat yung mga natutunan nating salita ng Diyos sa iba-ibang sitwasyon na dumarating sa ating buhay. Whether it is in family relationship, sa trabaho, sa komunidad natin, or doon sa mga bagong kakilala nating tao. Dahil talagang napakagandang i-apply ang salita ng Diyos sa buhay ng tao. Bigyan nawa tayo ng wisdom ng Diyos sa bagay niyan. Okay? So, sama niyo sa panalangin yung wife ko. She's not feeling well. Sabi ko, kung sa tingin mo nag-groggy ka, huwag ka na munang pumunta. At pahinga ka na lang muna dyan. Tulog. Si Kuya Pres. Pareho rin ng sakit ni Ate Pe. Tulog, no? At panalangin natin, no? Magkaroon tayo ng masarap na tulog. Kahit ako, minsan pag lumipas na ng alas 3 ng umaga, hindi pa ako tulog, asahan mo. Baka alas 5 na ng umaga ako makatulog. Nangyayari din po sa akin yun. No? Ako pa naman, ayoko matutulog ng mga bandang alas 3 na dahil sa ibang lugar, manok ang tumitilaok. Sa bahay namin ang tumitilaok, hindi yung misis ko, kundi yung aso namin. So, kapag dumaan na kasi yung basura doon sa kalsada, alam nung aso namin yung tunog Talagang mag-iingay na para gisingin kami. Itapon yung basura umagang-umaga, no? So talagang magigising ka, hindi ka magising kasi maingay yung aso talaga So yun, panalangin natin magkaroon tayo ng magandang tulog mula sa Panginoon. Okay? Si Ate Pe at saka si Kuya Pres. Ano pa? Collections. Ayan, sa business nila Kuya Pres, no? Pag-pray natin yan. Ganon din sa mga kapatiran natin dito who are working. At ang iba sa kanila ay nasa sales at nasa field ng business. Pag-pray natin sila. Okay? So, ganun din, isama natin sa panalangin yung iba nating mga kapatiran, no? Na maaari, hindi natin nabanggit, pero regular natin ipinapanalangin, katulad ni Kuya Noy, ni Brother Alex, na alam natin na may mga karamdaman sa katawan, no? We just need to pray for them. And also, pagpalagay natin to this coming Sunday, itong worship service natin, magkaroon tayo muli ng bisitang makikinig ng salita ng Diyos. At yung pagpasok ng August, magsi-celebrate tayo ng family day natin. Okay. So, mag-pray na muna tayo. Dito na tayo mag-pray, no? At ako na magpe-pray and then i-close ko na rin. Tumayo po tayong lahat at mag-pray na po tayo. Salamat, Panginoong Diyos, sa pagkakataong ito na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat, Ama, kasama ng iyong mga anak na narito ay kami nagpupuri sa iyong kagandahan, loob at kabutihan. Alam mo, Ama, na pinagsisikapan namin mabuhay sa iyong kalooban, sang-ayon sa nais mong ipamuhay namin bilang mga anak mo, bilang mga Kristiyano. Nais namin matulad sa iyong anak na si Jesucristo. Kami nagpapasalamat sa patuloy mong paggabay sa aming pamilya, pagbibigay ng karunungan, pagbibigay ng kalakasan,
pagbibigay din ng mga oportunidad at paalala, Panginoon. At sa gabing ito, Panginoon, ipinapanalangin namin ang mga kapatid namin kinakailangan ng panalangin, katulad ni Brother Alex, Brother Noy, yung mga kapatiran namin may mga karamdaman, at yung mga kapatid namin na nagdadalamhati. Kakilala ko si Brother De Chavez, Panginoon, namatayan ng kanyang may bahay kamakailan. I pray na ikaw magbigay ng comfort sa kanya. I pray also for Kuya Pres and Ate Fe, Lord, ang kahilingan nila ay bigyan mo sila ng tulog. Masarap na tulog, Panginoon. Ikaw magpatulog sa kanila. At naniniwala ako lahat naman ng bagay sa aming buhay ay pwede naming ipanalangin. So yan ang kahilingan namin para sa kanila, O Diyos. Panalangin din namin ang mga pangangailangan ng kapatid, lalo na sa pinansyal. Sa kanilang trabaho, kailangan nila ng koleksyon, kailangan nila ng magandang oportunidad sa work nila. I pray, Lord, na tulungan mo ang mga anak mo. Pagkalooban mo sila ng karunungan para maisagawa nila ang mga dapat nilang gawin na kalooban mo kung saan mang vocation or panawagan na tinawag mo sila para mag-work. Also, I pray for our church, our growth spiritually. Panalangin ko ang kalaguan ng bawat mananampalataya na kami umabot sa sukat ng kalaguan na nais ng Diyos para sa amin. Matulad nawa kami sa kanyang anak na si Jesucristo sa aming buhay, Lord. At ang panalangin ko habang hindi ka pa dumarating, Panginoong Jesucristo, tulungan mo kami magiging masigasig sa aming pananampalataya. Huwag kami, Panginoon, na masiraan ng kalooban sa aming paglilingkod sa iyo, bagkus laging merong kaming iba yung init ng aming paglilingkod sa iyo. Tulungan mong tanggihan namin ang mga bagay ng sanlibutan ito na minsan talagang ipinalilimot sa amin ang aming mga commitment sa iyo, O Diyos. Tulungan mo po kami, Lord, na maging matapat sa aming buhay pananampalataya bilang mga Kristiyano. Salamat sa gabing ito. Ingatan mo po kami sa aming pag-iwahiwalay at sa aming pag-uwi. Taglay nawa namin, Panginoon, ang kasiyahan, dulot ng sama-samang pananalangin namin lahat bilang magkakapatid at sa mga narito sa gabing ito. Lahat pong ito'y dalangin namin sa iyo, O Diyos, maging ang bayang Israel, pinapanalangin namin sa ngalan ni Kristo Jesus na siya namin Panginoon tagapagligtas. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat at marami pong salamat sa inyo. Dismiss na po tayo.